Good morning guys! Today's videos, tuturuan ko kayo kung paano i-check ang inyong SSS online contribution using your SSS application. So, kapag wala pa kayong SSS application, all you gonna do is pumunta lang kayo dito sa inyong Play Store. So, magda-download tayo dito ng ating SSS. Click Play Store. And then, dito sa taas, ita-type natin dito yung SSS. And then, click. Oh, nakaano pa pala ako. So, i-app ko muna ito. So, dito na tayo. And then, SSS. Tap muna natin itong SSS. And then, ito yung ating i-install. So, let's install. Click install. So, aantayin lang natin na makapag-install tayo. Okay. So, naglo-loading na siya mga ka-viewers. So, aantayin lang natin na makapag-install tayo ng ating SSS para ma-monitor natin yung ating SSS contribution nang hindi na pipila o pupunta pa sa SSS branch. And then, all we gonna do is to click open. Okay, ito na. So, antayin naman natin ulit kasi naglo-loading na. So, ito yung magiging itsura ng inyong SSS or Social Security System using your app. Okay. So, dahil nga mga ka-viewers, meron akong SSS user ID at saka meron akong password. So, maglalagin na lang ako dito later on. Dito maglalagin ako kasi nakapag-registered na ako before. So, sa mga hindi pa nakapag-registered, click lang ninyo yung eto. No SSS account or i-click nyo lang yung either itong registered here. Itong words na to na registered here, i-click nyo lang dahil ida-direct kayo doon. Like for an example dito. So, click natin itong registered now. Example lang naman. So, tuturuan ko muna kayo. So, kapag magre-registered kayo, ida-direct kayo dito sa kanilang website. Okay. So, ito yung magiging itsura niya. So, i-zoom in lang natin para makita nyo pa ng maiki. And then, dito kapag magre-registered kayo, ito ay sa mga tao na wala pang online registration sa inyong SSS at of course, meron na syempre kayong SSS number. So, sa mga gustong mag-registered online, kailangan yung piliin yung magsiselect kayo dito kung alin nga ba dito yung naka-registered doon sa inyong SSS registration dati. So, pipili kayo. Kailangan alam nyo kung ano yung nakarehistro doon sa inyong SSS na dokumento. So, kailangan match din dito. So, kung halimbawa, naalala nyo, nakaregistered kayo dito sa mobile number, click nyo itong mobile number registration. At saka kung halimbawa, UMD yung na-present nyo card or ni-register nyo, click nyo rin ito. So, bawat dito sa mga ano na to, sa 5 category na to, kailangan matatandaan nyo kung alin doon yung nakarehistro kasi magmamatch doon yung inyong online registration. So, like for example, piliin ko yung ito, yung UMD. So, like for example, click lang natin to. Ayan. Kapag UMD, or ito yung parang may ilang digit number yata.
maraming digit number. So, ito yung magiging itsura niya. So, anyways guys, before tayo pupunta dito, next ituturuan ko kayo kung paano nga ba mag-registered dito sa Social Security System or yung tinatawag natin na online SSS online registration. So, hindi muna tayo dito pupunta. In this time, pinakita ko lang sa inyo kung paano nga ba gawin o paano nga ba ang paraan sa pagpaparegistered online gamit ang inyong Social Security System or SSS application. So, next na videos ko, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-registered online. So, in this videos guys, balik muna tayo doon sa ating SSS online contribution. Ito ay sa mga hindi pa nakapag-registered. So, kapag hindi pa kayo nakapag-registered, click registered now. Okay? And then, halimbawa, sa mga nakapag-registered na sa SSS, of course, meron na kayong ibinigay na user ID at saka password. Dito, magsa-sign in na lang kayo and then, click sign in. Like for an example, dahil ako ay meron na akong SSS user ID and password, all I gonna do is mag-sign in na lang ako dito. So, magsa-sign in muna ako mga ka-viewers. Today's mga ka-viewers, dahil meron na akong user ID at saka meron na akong password, all I gonna do is to click sign in. So, click natin tong sign in. Okay. Andito na tayo sa ating home information. So, makikita mo nga dito, meron kayong makikita na pag halimbawa nakapag-registered na kayo, ito yung magiging kalalabasan. Very short but very clear. So, yung ating titingnan for today's is kailangan natin makita ang ating online contribution. So, dito meron tayong my contribution. So, ito yung ating titingnan. So, click lang natin tong my contribution. So, here we go. Okay, mga ka-viewers. So, sa nakikita nyo, meron akong total number of contributions posted, which is yung nabayaran kong total month of my SS contribution is 41 month. So, it means ilang taon na rin pala akong nagbabayad, ano? So, 41 month siya at saka mayroon akong kabuuang total amount of contribution sa aking SSS, which is 39,456 pesos. So, ang laki, di ba? So, in just 41 month, meron akong 39,456 pesos sa 41 month, or let us say mahigit 4 na taon din. In just 4 years, meron na akong naipon sa aking SSS contribution for about 39,456 pesos in just 41 month. Okay, mga ka-viewers. So, dito naman, dito sa chart na ito, makikita mo dito kung kailan ka nagbabayad. So, itong sa baba, nakikita mo itong sa baba. Ito yung sa baba, nakikita mo. So, i-slide to right to left, ganyan, makikita mo siya. So, like for an example,
in the year 2020. And then, may binayaran akong sa buwan ng 960 pesos. So, dito makikita mo siya, 960 pesos. February, March, ayan, makikita mo. And then, sa May, wala akong binayaran. Okay. And then, sa June going to December, July going to December, meron akong binayaran na 1,200 pesos kada buwan. So, bale, ito naman ay aking voluntary. Voluntary akong nagbabayad. Ako mismo yung nagbabayad ng aking SSS online contribution, or yung ako mismo yung nagbabayad sa aking sariling SSS. Wala akong employer, kundi yung status ko dun ay naka-voluntary. Ikaw mismo ang nagbabayad ng iyong SSS contribution. Depende sa kung magkano ang kaya mong bayaran sa isang buwan. So, let's go back to in the year 2019. Makikita mo dito yung record mo noong January, February. Ayan, makikita, as in makikita mo talaga dito lahat. Kung nagbabayad ka ba, or like for an example, kung halimbawa ikaw ay nasa abroad, tapos nagpapadala ka ng pera sa inyong pamilya, at saka gusto mong i-monitor ang inyong SSS contribution using your SSS application, pwede mo siyang i-view dito. Makikita mo kung binabayaran ba ng family mo yung iyong SSS sa Pinas o hindi. So, ito yung way paano ko mamomonitor yung aking Social Security system. And dito nga makikita 2018, ayan. In the year 2018, meron pala akong hindi nabayaran. January to June, almost zero, hindi ako nakapagbayad. Pero bumawi ako dito sa July to December. Ito naman, wala naman itong problema kasi kapag hindi ka nakapagbayad sa mga buwan na hindi mo nabayaran, ang kailangan mo lang gawin ay i-activate ulit yung iyong Social Security System or yung SSS doon mismo sa SSS branch para mag-activate at saka para magtuloy-tuloy ang iyong pagbayad. Kasi once na halimbawa nagpending siya ng halimbawa 1 taon, 6 months, or either 3 months, I don't know kung halimbawa nagko-close yun. Kasi before sa akin, chine-check ko talaga, halimbawa, pagka ganito, January 2018, matagal akong hindi nakapagbayad. So, pumunta ako doon sa may SSS branch para i-activate ulit. At saka, pinalitan ko yung status ko, which is employed to voluntary. So, and then, etong July to December, binayaran ko na siya ng 1,100 pesos dahil ito lang yung parang kaya kong bayaran sa loob ng isang buwan papunta na sa December. Ganon. And then let's proceed 2007. Matagal. Tingnan nyo mga ka-viewers. 2018, ito. Tapos, ito pala yung time na nag-stop ako dito sa pagbayad ng June 2018. And then, in the June 2018, naman, nung July, dito na ako nag-start magbayad. Nagiging continual na siya 2018 until 2019 to 2020. Ayan, nagiging active na ako sa pagbabayad dito. And then, dahil nga 2018 tayo nag-stop sa pagbayad, ito na yung mga past contribution mo, which is
2014, employed pa ako doon sa company na pinagtatrabahuan ko. And I was so surprised na ito lang pala ang nabayaran ng aking kumpanya. So, kita nyo mga ka-viewers, January wala silang binayaran, di ba? Pero March, meron silang binayaran. 715 pesos. And then April, 825 pesos. So, dito ako nagtatrabaho sa kumpanya dati. And of course, ang masaklap pa dahil nga on May to December, nagiging 0, wala talaga silang binayaran. So, let's proceed sa nakaraang taon pa. Ang binayaran lang nila ito, 715 and 825 only for March and April. Okay, 2013, dito, ito sa dating kumpanya ko pa ito nagtatrabaho. So, in January, meron silang binayaran. Di pantay-pantay, no? 728, February 600, March 600 plus, April, wala silang binayaran. Nagiging bingkong ako dito sa April na to. Wala, 0. And then, sa May, meron silang binayaran. Ayan, 520, June, 832, July, 728. Ayan, naging active sila sa pagbayad dito. Ayan, active siya. Nakabayad sila. Kaso nga lang, pagdating ng October, dito sa October, nagiging 208 na lang ang binayaran. Ang masaklap pa, dahil nung November to December, wala na talaga as in. So, ganun talaga ang buhay mga ka-viewers. Kailangan nakamonitor. At saka dati, para wala pa yatang SSS application sa pagmomonitor. Itong nag-boom lang ata itong SSS, itong mga siguro in this year or nakaraang taon pa, meron na tayong SSS online. Check, no, di ba? Okay, let's proceed in the year 2012. In the year 2012, dito, hindi pa ako employed dito, as in nagsisimula pa lang ako. So, wala pa akong bayad. Nakapag-registered lang ako doon sa SSS, pero hindi pa ako nakapag-bayad. So, in the year 2012 of October, merong binayaran ng aking kumpanya na 364. In November, lumaki-laki ng kaunti, 624. And in December, the same. So, nag-start, ito yung mga total contribution ko. 2012, 2013, 2014, 2018. Nag-jump up ako sa 2018. At saka dito in the year 2018, nagiging voluntary na ang aking status sa pagbayad. So, ayun. So, dito mga ka-viewers, dito nyo makikita ang inyong online contribution sa inyong SSS. So, let's proceed naman sa iba. Click lang natin to. Ayan. Anyways, mga ka-viewers, kung gusto nyo palang i-view ang inyong information, only click the information. Like for an example, eto, click natin to. Dito, makikita nyo ang inyong view information, or either ang inyong, kapag halimbawa may gusto kayong i-update sa inyong information, all you gonna do is to click like this. So, dahil nga maselan yung aking information, hindi ko na siya i-click. So, bali, pinakita ko lang sa inyo. So, let's return again to the other facility sa ating SSS. Ito naman mga ka-viewers, sa My Benefits, dito mo makikita ang, click lang natin itong My Benefits. So, sa inyong SSS, pwede kayong makakuha ng sickness claim, ayan, maternity claim, kapag halimbawa kayo ay manganganak,
or meron kayong tinatawag na disability claim kapag kayo ay na-aksidente, napilay o anuman dyan. At saka meron kayong retirement claim. At saka of course, pag retired na kayo, ito naman kapag halimbawa nasa 60 years old kayo or either 65 years old, meron na kayong tinatawag na retirement claim. Sa easy medical status, kapag halimbawa kayo ay na-hospital, so ayun, pwede nyo itong magamit. So, let's go back to the other part. Okay, dito naman tayo sa my loan. Click lang natin itong loan. So, dito sa my loans, makikita nyo dito yung salary loan. Pwede kayong makapag-avail ng inyong salary loan. Pwede nyo rin i-check yung inyong salary loan balance. At saka pwede din kayong makapag-apply ng inyong salary loan kung gusto nyo mag-apply ng salary loan. In my case mga ka-viewers, dahil hindi ko pa naman kailangan ng salary loan, hindi pa ako nakapag-apply at saka ayaw ko muna mag-apply ng salary loan kapag hindi pa kailangan talaga, kasi once mag-a-apply ka ng salary loan, of course, babayaran mo siya. Kapag babayaran mo siya, of course, meron siyang kaunting interest. So, ganun yun. Balik kumbaga, nanghihiram ka ng pera sa sarili mong nanghihiram ka ng pera doon sa SSS base sa iyong contribution. Kung magkano nga ba yung contribution mo, depende doon kung magkano din yung pwede mong ma-apply sa salary loan dito sa ating SSS. Anyways, punta tayo dun sa ibang lupalop naman ng ating SSS. Okay, dito sa maternity claim or maternity notification. Sa mga nanay naman, no, 'di ba? Or kapag lalaki is paternity. Sa mga nanay naman, sa mga manganganak, halimbawa usually sa mga manganganak is cesarean. Click lang natin itong maternity. Dito naman sa maternity, eto meron kayong expected date of delivery. So dito naman kailangan i-click nyo itong select date. Ilagay nyo dyan kung kailan kayo manganganak. And then of course, do you want to allocate a portion of your maternity leave credits? Kailangan pumili kayo dito. Yes, I want to allocate this which shall be deducted from my SSS. Ito naman sa maternity, medyo wala pa akong idea dito, but magagamit nyo ito once kailangan talaga using your SSS. And after that, after nakapag-click na kayo dito, submit nyo lang yung click nyo lang yung submit, and then waiting kayo dun sa mga approval ng SSS. Okay, let's go back to the other side. Dito naman sa generate PRN or SOA, okay, click natin itong generate. Ito naman, dito sa PRN, ito yung kung saan ka, dito naman kung saan kailangan mong kumuha ng PRN sa iyong SSS para makapag-proceed ka magbayad online. So, like for an example, meron akong hindi nabayaran in meron akong hindi nabayaran noong May 2020 at saka June 2020. Pero, meron akong due date kung kailan ko siya pwedeng bayaran, yung month of May at saka yung month of June. So, I have a due date for about January 4, 2020. Ito yung due date. Ito na. So, nag-proceed na ako dito. Napindot ko kasi. So, ito naman, pwede nyo siyang bayaran sa PayMaya. Pwede nyo siyang bayaran sa PayMaya or either sa inyong credit or debit card. So, ngayon dahil hindi pa ako magbabayad,
hindi ko muna siya i-click. Standby lang muna siya dahil meron pa naman akong palugit until January 4, 2021. So, depende na sa akin yun kung babayaran ko siya o hindi, di ba? So, back tayo dito mga ka-viewers. So, mga ka-viewers, dahil nga tapos na tayo dito on how to view your online contribution, all you gonna do is to click this my contribution at dyan makikita mo dito yung mga naibayad mo. Kung nagbabayad ba yung employer mo, nagbabayad ba yung one of your family member na inutusan mo para magbayad ng iyong SSS or etc. etc. So, dito mo makikita sa my contribution. Ayan. So, mga ka-viewers, dahil nga tapos na tayo sa ating tutorial at na-view ko na sa inyo, sa next na videos natin, tuturuan ko kayo kung paano magbayad online sa inyong mga contribution. So, maybe next month is magbabayad na ako for the month of 2021. So, abangan nyo yung mga videos ko kung paano nga ba magbayad online dahil napaka-convenient at saka no hassle ang pagbayad neto. Nang hindi na kayo pipila pa sa SSS branch. Nang wala ng kapagod-pagod. Using your SSS app and the rest of your payments, pwede ka na magbayad dito sa online. So, ngayon, dahil tapos na tayo sa pagtuturo, all we gonna do is to click the tatlong bar na ito, the tatlong bar. And then, dahil nga tapos na tayo, click lang natin itong log out. Ganun lang kasimple. Okay, so, ito naman, we welcome your feedback. Help us to improve the customer's experience by taking our service. Okay, click natin itong take the survey para meron naman tayong masabi dito. So, take the survey. Okay, SSS Mobile App Experience Survey. Did you find the information we are looking for? Click natin itong yes. And then, submit survey. So, click and then submit. Para magiging maganda. Did you find the information you were looking for? Oh, kailangan pa pala natin dito. So, ano to? Did you find your information? Okay naman to Bakit hindi siya nag-aano? So, ayan na mga ka-viewers. I think, di ko alam kung paano to. So, yes naman ito. Okay. So, I don't know what happened. Okay mga ka-viewers, dahil nga tapos na tayo sa ating SSS. So, in this videos mga ka-viewers, hanggang dito na lang yung aking tutorial about sa ating SSS online contribution, kung paano nga ba natin i-check. And I hope in this videos, marami kayong natutunan sa akin kung paano nga ba ninyo i-check via online gamit ang SSS app. So, all you gonna do is to register kapag hindi pa kayo nakapag-register. At saka kung halimbawa meron na kayong registration, all you gonna do is to sign in. So, ganun lang kadali. At saka ganun kaganda ang SSS online services nila. So, no hassle at saka machi-check mo siya every day. So, hanggang dito na lang yung aking videos and I hope you like it. And if these videos sa tingin nyo ay nakakatulong, please don't forget to subscribe and click the button bell below. And of course, kung meron pa kayong kakilala na nais nilang ma-view, lalo na sa ating mga OFW sa abroad na gusto nilang makita ang kanilang SSS online contribution, share for them para mas makakatulong pa sa ating mga kababayan. Hanggang muli sa aking videos, abangan nyo kung paano magbayad online sa ating SSS online contribution using your mobile phone. So, hanggang dito na lang muli ang aking videos at see you for my next vlog. Bye-bye!